So, first things to do sa pag-operate ng shaft generator gamit yung 3D animation. So, set muna natin tong simulator natin. So, click lang natin tong F5. So, punta tayo dito sa initial condition. So, ang initial condition nito is slow head. So, after natin iset, punta tayo sa operating condition. So, dito sa operating condition, yung levels niya is very fast, yung dynamic response, and then yung shift dynamics. So, after natin iset yung operation condition and initial condition, so, click natin yung F7. So, punta tayo dito sa process directory. So, first things to do before to start the operation of shaft generator, so, click lang natin tong F1 to start the simulator. So, first step is punta tayo dito sa number 19, main engine control system. So, ang ginagawa ko is mag-ooperate tayo dito sa 3D animation. So, dito sa main engine control system, so, set natin yung governor sa local. So, after natin iset, so, as you can see, nag-switch yung 3D animation natin sa local. Kasi kanina, di ba, naka-remote to. So, naka-local na siya. So, after nyan, proceed tayo dito sa may process directory. So, sa process directory, punta tayo dito sa may shaft generator. So, dito sa may shaft generator, so, makikita natin yung RPM ng ating shaft generator. So, i-increase lang natin yan hanggang ma-meet natin yung 37 RPM. So, unti-unti nang tumataas yung ating RPM or yung RPM ng main engine. So, pagka na-meet na natin yung 37 RPM ng main engine, so, pwede natin start yung shaft generator. So, lagi lang natin i-monitor yung RPM ng main engine. So, pag nag-37 na to, pwede na natin i-start yung shaft generator natin. So, start natin. Kasi, possible na magkaroon ng troubleshooting kapag hindi mo nasaktuhan yung perfect speed ng main engine bago mo i-start yung shaft generator. So, for example, 40% na RPM tapos saka mo pa lang in-start. So, possible na magkaroon ka ng trouble. So, 37 pa lang dapat sineset mo na yan na i-start. So, after natin ma-start, so, may stable na yung green light sa running. So, pwede natin i-connect yung buksan yung shaft generator control air shutoff valve. So, pagka nabuksan na natin yan, may power na yung ating clutch control. So, pwede natin i-connect yung clutch in. So, click clutch in lang. So, as you can see, pagka-clutch in natin, yung RPM ng main engine drive shaft speed is same na dito sa shaft generator input shaft speed. So, ibig sabihin yan, pwede natin increase yung RPM ng main engine sa pamamagitan ng 3D animation. So, dito sa 3D animation, so, kailangan natin ma-meet yung siguro 60% RPM ng main engine natin. So, dapat dahan-dahan lang sa pag-increase kasi pag sumobra yung pag-increase natin, so, possible na magkaroon tayo ng troubleshoot. So, okay lang na matagal. Basta matimingan lang natin yung required na RPM. So, pag na-meet na natin to sa 60, yung RPM ng main engine natin, so, pwede na natin i-synchronize yung shaft generator.
So, mayroon na tayong RPM na 60. So, pwede na tayo mag-proceed sa process directory. So, check natin yung electric power plant natin. So, as you can see, maandar na yung shaft generator. But, hindi siya connected. So, ang connected lang sa main bus bar is DG1 and DG2 is not connected. So, kukonect natin yan mamaya. So, proceed muna tayo dito sa my panel directory. Ay, punta muna tayo dito sa may electric power plant. Sa electric power plant, click lang natin tong SG kasi sisynchronize natin yung shaft generator. So, punta tayo dito sa may 142. And then, click lang natin tong SG. Switch natin yung selector switch sa SG. So, makikita natin yung red light. So, pag umistop yan, pag tumutok yan sa green line, so, pwede natin start yung breaker natin para kumonek yung breaker ng shaft generator sa main bus bar para magkaroon siya ng power. So, as you can see, pagkatutok sa may 11 o'clock, so, click natin yung start. So, as you can see, yung breaker natin is connected na. So, after that, proceed tayo sa electric power plant. So, makikita natin, connected na yung shaft generator natin. But, yung DG2 is not connected. So, para makonect natin yan, proceed tayo sa panel directory. And go to 101 power shift generator control. So, dito, siset lang natin yung shaft generator sa auto. And then, click prior 1. And then, sa DG2, click prior 2. And then, sa DG1, click prior 2. And DG2 is click the prior 3. So, makikita natin na magkoconnect yung DG2 sa main bus bar. Magkakaroon siya ng power. And then, kapag nagkaroon siya ng power, unti-unting mababawasan yung power ng DG2 kasi kukunin ng shaft generator yung power. Bakit nangyari yun? Kasi yung shaft generator natin is sinet natin sa prior 1. So, ibig sabihin, yung shaft generator yung priority. So, dahil yung DG2 is prior 3, so, unang mawawala yung load neto or yung power niya. So, magdi-disconnect yung DG2 sa main bus bar. Then, after maka-disconnect ng DG2 sa main bus bar, susunod naman tong DG1. And matitira na lang na konektado sa main bus bar or merong load is yung shaft generator. So, makikita natin, nag-disconnect na yung DG2. Kasi, kinukuha lahat ng shaft generator yung load ng dalawang diesel generator. So, ito lang yung operation ng shaft generator by using of 3D animation ng main engine. So, makikita nyo, ito yung main engine natin. So, dito tayo nag-i-increase ng ating RPM dahil nakaset tayo sa local. So, yun lang.